Magandang hapon sa kanilang lahat. Anong bilis ng panahon? Isang buwan na lamang ay matatapos na ang taon. Umaasa kami na nakapagdulot ng kaalaman at kasiyahan ang aming mga panayam nitong 2023 simula noong buwan ng Pebrero. Tuloy po kayo sa aming live stream sa hapong ito at salamat na minabuti ninyong samahan ang Museo ng Kaalamang Katutubo ngayong hapon. Tutukuyin ng panayam natin ngayong hapon ang ating wika, lumang bokabularyo, na ibabahagi ni Roy Rene Cagalingan na higit na kilala sa palayo na RR, mananaliksik sa Komisyon sa Wikang Filipino, Makata, Tagapagsalin, Patnugot. Marami na ang nagampanang gawain ni RR, ngunit patuloy pa rin siya sa larangang lubha niyang kinagigiliwan. Mapalad tayo na sumagot ng matamis na oo si RR nang tayo ay humiling ng isang panayam. Maya-maya ay mayroon higit na maayos na pagpapakilala kay RR na gagawin ni Raymond Santiago ng Muscat. Meanwhile, indulge us the switch to English in a few minutes for an introduction to and of the Museo ng Kaalamang Katutubo. Muscat, an organization engaged in collecting, studying, and safeguarding material culture, as well as the non-material aspects, the intangibles. Muscat devises and engages in cultural education programs and pursues museum development, with Unilab as its main benefactor. Ako po si Corazon Alvina. The Museo ng Kaalamang Katutubo's mission and vision are about knowledge, ancestral and contemporary. Muscat is committed to rediscovering, recuperating, celebrating, and preserving Philippine inherited and transmitted kaalaman. Sharing knowledge is a good part of Muscat's work. We try to create the opportunities within which the public can discover, acknowledge, understand, and appreciate the many layers of Filipino kaalaman. Features of Philippine tangible and intangible culture are remarkable. Muscat's programs and projects are inspired by these. A keen custodian of tangible culture, Muscat's online presentations, programs, and publications with objects from the collection are conceptualized, mindful of careful research and ethical curatorship, maintaining the integrity of objects within the context particular to the source culture. To ensure correct scholarship, Muscat engages and collaborates with respected academics and acknowledged subject matter experts. There are processes that bring forth the most exquisite textile, the handsomest weapon, astonishing basketry. Muscat probes for the inspiration behind the creation of such culturally significant and aesthetically sound objects. Muscat is sensitive to the physicality and materiality of the objects themselves, to guide the study of processes and technology, and shepherd the conservation strategy for the well-being of the collection. Muscat has also operationalized collections management guidelines for registration and conservation. The bonds between humans and their environment and the balance that must be maintained between them receive the utmost regard from Muscat, as do the aesthetic integrity and creative philosophy, the outstanding skills, and the commitment of our artists. Muscat acknowledges the diwa, spiritual sense and essence in kaalaman. The resolve of the Museo ng Kaalamang Katutubo is to encourage, inspirit, and invigorate pride, admiration, and affection for Kaalamang Katutubo, as indeed for and in all things Philippine. Thank you very much. I hope Muscat has been introduced appropriately and adequately. Ngayon naman, ang nararapat na pagpapakilala sa ating tagapanayam ngayong hapon. Raymond. Maraming salamat, Miss Cora, at magandang hapon sa kanilang lahat. Ako po ang naatasan na magpakilala sa ating tagapagbahagi ngayong hapon. Kasalukuyang Senior Language Researcher si Ginoong Roy Rene Soriano Cagalingan ng Komisyon ng Wikang Pilipino o KWF.
Nagtapos siya ng BS Marketing Management noong taong 2010 mula sa Universidad ng Santo Tomas. Itinuloy niya ang kanyang pag-aaral ng Masters in Philippine Studies noong 2015 hanggang 2016 sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. At sa kasalukuyan, siya ay patuloy na nagpapakadalubhasa sa kanyang Masters in Cultural Heritage Studies mula taong 2021 hanggang sa kasalukuyan muli sa Universidad ng Santo Tomas. Patnugot o editor siya ng Diwatahan, isang website na nauukol sa paglalathala ng mga akda, kritisismo, review, salin at pakikipag-ugnay sa kultura, panitikan at wikang Pilipino. Noong 2013, associate editor din siya ng Kalatas, ang opisyal na lathalain ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas or UMPIL. Noong nasa kolehiyo, literary editor siya ng official publication ng UST College of Commerce. Naging membro at bahagi ng pamunuan si Sir Roy ng grupong Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo or LIRA, isang samahan ng mga makatang manunulat sa Pilipino. Gayun din, membro siya ng Tomasian Writers Guild. Nagkamit ng parangal ang mga tula ni Sir Roy sa nakaraang Premium Lira noong 2022 at pagkilala sa kanyang sanaysay kritisismo nitong nakaraang Ateneo Art Awards Purita Calaw Ledesma Prizes in Art Criticism noon ding 2022. Kabilang ang kanyang mga akda sa limbag ng University of the Philippines, ang Likhaan, Cultural Center of the Philippines, ANI, LIRA, at mga lathalain tulad ng Philippine Graphic, Asian Journal, Montage at Palabok ng UST at Manila Bulletin. Makikilala siya bilang tagapagsalin ng ikalawang tomo ng El Folklore ni Isabelo de los Reyes na nilimbag ng NCCA at Pinocchio ni Collodi na nilabas ng KWF. Naging contributing translator din siya ng maraming mga limbag ng KWF. Makikilala din siya na presenter sa ilang mga komperensya ng ugnayang pang-agham tao or ugat at kalahok din bilang bahagi ng mga tagapagpatupad sa mga komperensya sa katutubong wika. Mga tagapakinig, hayaan ninyong ibigay ko ang virtual floor sa ating tagapagbahagi ngayong hapon. Ikinagagalak ng Muscat na makapiling sa pagkakataong ito si Sir Roy Rene Kagalingan at ang kanyang paglalahad na pinamagatang Balik Bokabularyo. Isang pagbabalik tanaw sa sinaunang talasalitaan ng mga Pilipino. Mabuhay kayo, Sir Roy! Magandang hapon sa mga kasama natin ngayon sa ating online na sesyon. Ako po si R.R. Kagalingan, sumusulat ng tula, ng sanaysay at mahilig magbuklat ng mga bokabularyo. Muli po binabati ko rin po at nagpapasalamat po ako sa direktor po ng Museo ng Kaalamang Katutubo na si Director Cora at ang mga kasama po natin si Mau at mga iba pa pong kasapi ng ating Museo ng Kaalamang Katutubo para sa pagkakataon na makapagbahagi sa inyo. Akin pong pamagat ng aking ibabahagi ay Balik Bokabularyo. Guro-laro na rin ito sa ating sikat na tawag sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, sa balikbayan. Pero dito naman, ang pagbabalik natin sa bayan ay sa pamamagitan ng pagbabalik natin sa ating mga bokabularyo. Ito po ang aking balangkas ng presentasyon. Tatlong bilang po. Una, tatalakayin natin maikli yung kasaysayan ng leksikografiya sa Pilipinas para syempre meron tayong overview, diba?
At ipapakilala ko rin po ang Vocabulario de la Lengua Tagala at ang iba pang mga bokabularyo sa mga wika sa Pilipinas. At magkakaroon tayo ng praktikal na aplikasyon. Yung tinatawag nga nating pagbabalik bokabularyo para po sa ating buhay, no? Para mas magkaroon pa tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating nagdaan. Yan, sisimulan ko na po. Kaya samahan nyo na ako, mga kapwa balik bokabularyo. Parang kailangan lang sanayin, mga balik boka. Siguro ganun ang tawag natin, no? Okay. Hinggil sa leksikografiya sa Pilipinas, no? Siguro, no, parang para baka yung term na leksikografiya, baka yung iba ay parang narinig ito, uy, ano to? No? Basta may kinalaman ito sa pagtitipon, pag-aaral ng mga salita, no? At ang pagbuo ng mga bokabularyo, ng mga glosaryo, ng mga diksyonaryo. Okay? Sa English, lexicography. At ang nagsasagawa nito ay isang lexicographo o lexicographer. Okay? So, titingnan natin. Makikita ninyo na napakahalaga ng papel na ginampanan ng lexicography sa pagkilala natin sa ating sarili, at kinasangkapan din ito ng mga mananakop, no, para mas makilala pa tayo. Okay? Ito yung intro. Kung gusto po ninyo magkaroon ng kopya, napakahalaga pong saligan ng sanggunian ko po sa aking presentasyon. Itong Introduction sa Leksikografiya sa Pilipinas ni Pambansang Alagad ng Sining, Virgilio S. Almario. Meron po itong mga kalakip na mga pag-aaral ni Cesar A. Hidalgo at John Felan. Mababasa po ninyo yan. At talagang masinsin yung naging pagsipat sa nagdaan sa pinagdaanan ng leksikografiya sa Pilipinas. At dito, makikita natin na magkakaugnay talaga yung mga disiplina at yung mga ginawa sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Magkakaugnay po yan, ang kasaysayan, ang wika at ang kultura natin. Kaya kung meron po kayong panahon, pwede po kayong bumili ng kopya ng aklat na iyan, para mas maunawaan pa natin. Ang ginawa ko po sa aking presentasyon ay syempre yung ilan sa mga bahagi ni National Artist Virgilio Almario ay ibabahagi ko po sa inyo para pag-isipan din natin, at mas lumapot pa ang ating silip, at ang ating mga pananaw hinggil sa leksikografiya. Isipin nyo nga, bakit nga kaya sinagawa ito ng mga dumating dito? Ang magandang una kong ibabahagi sa inyo, sino kaya yung mga unang leksikographo dito sa Pilipinas? Ano sa tingin niyo? Siyempre, yung mga dumating ditong misyonero, yung iba't ibang mga pangkat ng misyonero. At iisipin natin, ano kaya yung wika ng mga misyonerong ito? Diba? Espanyol. Kaya pagdating nila dito, darating sila sa arkipelago ng mga wika at hindi kaugnay ng wika nila. Magkalayong pamilya ng mga wika. Kaya nung una iniisip nila, kaya natin gamitin yung Espanyol, gagamitin natin yung Espanyol sa pagtuturo. Pero ano ang kanilang natuklasan? Tingnan niyo po ang sinabi dito, Noong nagpunta ang mga fraile sa Cebu, nakita nila yung pangangailangang palaganapin sa wika ng mga katutubo. So yung mga native language, para mas tumatak yung tinuturo nila sa mga katutubo doon. At ito yung magiging batayan nila sa pag-aaral ng mga wika natin, sa mga sentrong ng populasyon na pinuntahan nila. Diba? So mula sa Espanyol, sabi nila, ay, parang hindi epektibo na gagamitin natin yung Espanyol para ma-convert natin ang mga Filipino. Kailangan gamitin natin yung wika nila para mas maunawaan nila ang Kristyanismo, para mas tanggapin nila tayo. So, merong imposition doon, ng kanilang dinadala pa rin na relihiyon. Pero kasabi rin nun ay yung kanilang pag-aaral para sa ating mga wika. Kaya matutuling din natin na meron naman din na idulot na ganitong pag-usbong sa pag-aaral ng mga wika natin. Dahil ang mga unang nag-aaral ng mga wika nga natin ay yung mga misyonerong Espanyol. Parang tutusin, parang tag-adapt sila. Hindi naman nila in-impose lamang yung kanilang wika. Kaya
magandang nangyari talaga ay nagkaroon ng pag-aaral sa ating mga wika. At ang mga nag-aral niyan ay ang mga misyonero. Tingnan niyo pa ang sinabi ng isang lexicographer natin na padre rin, no? Sabi niya daw, kahit ginagamit niya ang Espanyol sa pagtuturo, malakas yung paniniwala niya na upang maging katulad natin yung mga katutubong gumagamit ng wika nito, dapat lamang ay maging katulad din nila tayo. Sabi niya, kailangan lumapit din tayo sa kanilang paraan ng pag-iisip. Bakit? Ano? Dahil sa paraang ito ay mas makikilala ng mga Espanyol yung kanilang mga pinagdilingkuran o yung mga misyonero yung kanilang kino-convert o yung sinasalbang mga kaluluwasang ngalan ng Kristyanismo. Okay? Sabi daw ito para iayon sa kanilang sariling pamantayan ng paraan ng pagpapaliwanag tungkol sa wikang ito. No? Talaga may pagsasaalang-alang. Syempre naman din kasi, kailangan din talagang ipaintindi sa wikang naiintindihan ng mga katutubo yung iba't ibang misteryo ng pananampalataya. Diba? Kaya ayan po ang nangyari. Na mamaya babalikan natin yan si Padre Pedro Sanlucar na isang malupit na lexicographer. Titingnan po ninyo yung ginawa niya. O ano po yung manifestasyon ng gawaing pang leksikografiya ng mga misyonero? Ito na po yung tinatawag nating mga vokabularyo. O baka malito, ano po yung vokabularyo? Kasi mas naririnig ko na po ngayon yung vocabulary bilang range ng aking mga salitang ginagamit, di ba? Parang pagka sinasabi mo, malalim ang kanyang vokabularyo. Ibig sabihin, marami siyang mga salita na ginagamit, no? Nagagamit na nasa disposal ng isang tao yung range, no? Pero sa konteksto ng nagdaan natin, no, yung vocabulary, doon tinitipon yung mga salita, no, at nilalagyan ng kahulugan. Pwede natin ituring ito na mas basic sa dictionary, no? Kaugnay rin siya ng dictionary, pero mas malalim na at mas malawak ang elaborasyon, ano, sa dictionaryo na nakasanayan na natin ngayon. Pero magkaugnay sila, no? Yung vocabulary at yung dictionary. So titingin sa nangyayari nga rin, nagiging interchangeable siya, no? Okay, so yun po ang mga vokabularyo. Tingnan po ninyo ang ginawa ng ating mga misyonero, ng mga misyonerong Espanyol pala na nadestino dito sa Pilipinas. Gumawa sila ng iba't ibang vokabularyo sa iba't ibang wika. No, kasi doon sila nadestino, doon sa paniwala na dapat gamitin nila yung wika at pag-aralan nila yung mga wika ng mga katutubo. No? Gumawa sila ng vokabularyo sa Ilocano, gumawa sila ng vokabularyo sa Espanyol, sa Pangasinan. Gumawa sila ng vokabularyo sa Visayas, para sa mga wika sa Visayas. Sa Hiligaynon, di ba? Sa Bicol, no, may kakalabas lang ng mga kapatid natin sa Bicol na yung vokabularyo ni Lisboa, no, nilabas nila. Okay, na may katapat naman ngayon sa Ingles, no? Pero sana nga maganda rin itong mga ito o kahit yung iba parang maituturing natin na naihahango yung mga sinaunang salita sa mga wikang ito. At syempre, sa paniniwala rin natin na pwede itong iambag sa wikang Filipino, no? Bukod doon sa kanilang pag-usbong bilang mga wika, no? Pero yung mga sinaunang salitang Ilocano, Pangasinan, Cebuano, Hiligaynon, Bicol, Ibanag, pwede rin yan maambag, no? Mag-ambag sa wikang Filipino. Kaya kung gusto po ninyo ng kopya ng mga vocabulary na ito, message nyo lang po ako, no? Meron po ako niyan sa aking drive, no? Libre naman po yung nada-download sa internet. Pero syempre ang magiging hamon sa atin ay yung access point natin sa Espanyol, no? Kasi kaya ibig sabihin po niyan, 'di ba? Halimbawa, Pangasinan, Espanyol, ibig sabihin ang entries ng mga salita ay nasa Pangasinan, mga salitang Pangasinan at binibigyan ng kahulugan sa Espanyol. Okay? So ganun yung mga batayang mga konstruksyon ng mga vokabularyo, no? Kaya ang hamon sa tulad ko na kaunti lang din yung nalalamang Espanyol at nag-aaral pa rin ng Espanyol, no? Pwede naman tayong gumamit ng teknolohiya para maunawaan yung mga diksyonaryo. Pero ang payo ko nga rin sa mga nais talaga na talagang linangin pa yung kanilang kakayahang magsaliksik gamit ang mga vokabularyo, napakalaking bagay po na matuto po tayo ng Espanyol, no? Parang meron tayo talaga na-unlock na daigdig ng mga kahulugan at kabuluhan kapag ginagamit po natin ang wika ng mga mananakop natin, ano, para sa ating mapagpalayang
paraan, no? Para palayain din natin yung sarili natin, ano, yung ating nagdaan sa pamamagitan ng wika nila. At syempre, para mapayaman pa natin yung sarili nating mga wika, ba? Kaya ang hamon ko po, no, kung gusto niyo po ng kopya, message niyo lang ako. Meron po ako niyan at marami pong nagawang vokabularyo, no, ng mga misyonero. Yung iba hindi na ilabas na, no? Iba kinamatayan, yung iba nawawala. Kaya nga isipin niyo na mahiwaga rin yung mga nawawalang bokabularyo. Ibig sabihin may mga salita tayo at mga paraan ng pag-iisip, kultura at kasaysayan at gawi na baka hinihintay lang din talagang matuklasan. Baka lumitaw yan sa isang lumang aklatan, sa simbahan, sa archibo ng simbahan, 'di ba? O sa ibang bansa, sa Espanya, 'di ba? Halimbawa, no? Kaya exciting, no, para sa akin yung ano, yung ideya na eto masuwerte tayo at nakuha yung mga manuskrito nito, 'no? At meron tayong kopya online. Pero sa talaan ng mga nag-aaral ng mga bokabularyo, may mga nagawa pang iba, 'no, na wala dito, 'no? Wala tayong aktuwal na hawak na kopya, okey? Kaya yun yung challenge, 'no? At meron na tayo ngayon, lalo na po kayo, kung meron po kayong katutubong wikang sinasalita, kung halimbawa taga Pangasinan ka, 'yan, basahin mo na yung Diksyonaryo Pangasinan Espanyol, 'no? Kumuha ka na ng kopya niyan. Mas marami ka pang makikilala sa sarili mong bayan. Kung Ibanag ka, 'no, taga Norte, i-download mo na, 'no, yung Diksyonaryong Ibanag Espanyol para talaga mas lumawak pa. At parang engkwentro mo rin ito sa iyong mga ninuno, 'no? Engkwentro mo rin ito sa nagdaan mo. Kung ginawa nga ni William Henry Scott sa pagbabalik niya sa mga diksyonaryo at bokabularyo ay nabuo niya, no, yung mga sinaunang pamayanang Filipino gamit yung ating mga bokabularyo, no. Parang nakabukas lang diyan yung bokabularyo, nandiyan lang yung bokabularyo para talaga tuklasin pa natin, no. Kaya sabi nga ni national artist Virgilio S. Almario, isa sa mga pastime niya yan, no, yung pagbuklat ng bokabularyo, no. Kaya masayang gawain, no, na ako yung nagmamarka ng mga salita, no, naglalagay ka ng tabs, ganyan, ina-underline mo, sine-check mo sa ibang mga diksyonaryo, di ba? Napakasayang gawain, no? Okay, yung papakilala ko ngayon ay ang Vocabulario de la Lengua Tagala, no? Siguro meron lang din ako lapit dahil isa akong Tagalog, no? Taga Pasig po ako. At talagang nagiging sentro rin ng aking mga pagbabalik sa aking sariling kultura at sa nagdaan, ano, yung itong vocabulary na ito. Okay, so Vocabulario de la Lengua Tagala. At ang malupit dito sa vocabulary na ito ay ang tagal niya ginawa, no? 150 taon ginawa, no? Sabi niya, sasabihin niyo, bakit ka nang kumpong katagal? Parang daig niya pa yung dalawa sigurong lifespan ng tao. Ganun na nga po talaga yung nangyari. Pinagpasa-pasahan po ang trabaho dito sa vokabularyo, no? Talagang naglaan ng panahon. Tingnan niyo po ang roster ng mga gumawa, no, na dapat kilalanin din natin at kung nais niyo magsaliksik sa mga buhay nila, kaya maaari naman. Pero parang roll call ito, no? Itong mga pangalang ito, sina Fray Francisco de San Jose hanggang kina Fray Juan Jose de Noceda at kay Fray Pedro de Sanlúcar ay ang mga nagtrabaho para mabuo po ang vocabulary na yan, no, sa loob ng 150 taon. So talagang nakikita nyo, habang ginagawa, mamamatay, may susunod na gagawa, tapos mamamatay ulit. Ganun naman ang siklo ng no? Syempre, tao lang naman din ang leksikografo, hindi naman nahaba ang buhay niya dahil gumagawa siya ng bokabularyo. Pero tingnan po ninyo yan, iba't iba pong mga orden iyan. Kaya ang makikita ninyo, nagtutulungan ang mga orden, ang mga Pransiskano, ang mga Dominikano, ang mga Agustino, na nagtutulungan sila, pinapasa ang trabaho, mga Jesuita, no? Tapos kung may existing na, ini-enrich yun, no? Kaya makikita nyo naman, bagaman meron syempreng rivalry, no, ang mga orden dito sa Pilipinas, syempre may mga baluarte sila, 'di ba? Ganun ang ganun nangyari, 'di ba? Hinati-hati ang mga lugar sa Pilipinas sa mga orden na dumating dito sa Pilipinas. Kaya mapapansin din ninyo yung mga ibang mga bokabularyo, may concentration yung mga spesipikong mga orden na dumating dito
Kaya sila yung gumawa noon dahil sila ang nakatalaga sa lugar na yun. Pero ang mapapansin din, napuna nga rin yun doon no, sa intro ni Sir Rio, na kaya rin maraming nagawang vocabulary sa Tagalog dahil lahat ng mga orden ay merong mga bahaging sasakupan ng mga Tagalog. Kaya hindi rin maiwasan, nagagawa talaga sila ng bokabularyo sa mga lugar na iyon, no? Tapos, ganoon na nangyari. Kaya dito sa Vocabulary del Lengua Tagala ay naipasa ang trabaho, no? Ano kaya yung pakiramdam pag ikaw na yung hahawak ng isang bagay na itutuloy mo, no? Mula sa ilang mga na namana mo sa mga taong nauna sa'yo, no? Parang ang bigat na tungkulin din nun. Kaya yun yung binalikat na tungkulin ng huling dalawa na gumawa nito. Na kaya ang pagpapangalan nga natin ngayon ay no sa kanilang dalawa no kay Noceda at Sanlúcar. So, yan po yung dalawang pare na gumawa niyan. No, unahin natin si Fray Juan Jose de Noceda, no? Ang malupit kay ang maganda sa ginawa ni Noceda, 'di ba? Meron tayong tinatawag na informant kapag kumukuha tayo ng mga kahulugan sa mga salita. Stricto daw ito si Noceda dahil 12 informant sa bawat salita ang kailangang tanungin niya. No, isipin mo no talaga yung tiyaga para ma-verify ang mga salitang ito, 'di ba? Yun yung talagang tiyaga rin no ng ating lexicographo na si Noceda. No, at kinamatayan niya rin ang trabahong ito. Meron pa nga akong side na kwento no. Siguro meron ding tinig din ng mga subversibo doon sa ating bokabularyo kasi may nabasa ako somewhere na tala na may mga tinatanong yung mga pare at yung mga katutubo raw ay nagtatawa no kapag binibigay nila yung kahulugan, 'di ba? Ng mga salita o siguro sinishare nila yung mga salita. No? Posible rin talaga na bagaman ginawa ito ng mga misyonero, ng mga banyaga ay naroon yung mga tinig ng mga katutubong kapatid natin. No? Doon sa katahimikan ng bokabularyo, nandoon sila sa mga salitang posibleng sumanga ang kahulugan, di ba? Doon sa mga iba pang mga binahagi nila doon. No? Kailangan marinig din natin yung tinig nila doon sa bokabularyo. Kinamatayan ni Noceda, tinuloy no ni Fray Pedro de Sanlúcar yung trabaho ni Noceda, no? At yung trabahong yun 30 years na yung tinrabaho ni Noceda kaya nga kay Sanlúcar ay binigyan niya ng credit talaga no si Noceda dito dahil hindi magiging posible kung hindi nagtrabaho si Noceda sa vocabularyong ito. At doon sa kanilang unang bahagi ng vocabulary ay ito yung kanilang hangarin. Siguro mag-focus ako doon sa dalawa, no? Na hangarin ng vocabulary. Sabi dito, maghanap ng maraming bagong salita para sa mga nais maging higit na eksperto sa wikang ito, no? So, ang gusto nila talaga ay matipon yung mga salita at kung gusto mo maging dalubhasa sa wikang ito, ay narito ang vocabulary. O ngayon, lilitaw ano ang layunin ng vocabulary. Para kanino ang vocabulary? At una, no? Para po ito hindi sa atin, sa ating mga katutubo, sa ating mga Indio, kundi para sa mga misyonero, kundi para sa mga magpapalaganap ng Kristyanismo. Kung mapunta ka doon sa lugar, madalas nga ang kopya ng vocabulary, isa o dalawa na doon sa simbahan. Kapag ka na-assign ka doon sa lugar na yon, meron kang magagamit na vocabulary na makakatulong para sa pagkatuto mo sa wikang iyon. Okay, so tandaan na, hindi para sa atin, noon, kundi para sa kanila, yung pag-aaral nila, para sa mga misyonero. Okay? Ang sumunod, pag nanais na ang lahat ay makinabang sa paggamit ng mga salitang ito, na higit na magpapaliwanag ng mga pangunahing misteryo at kadakilaan ng Diyos sa gawaing pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga taong tinubos ng banal na dugo ng kordero. Kaugnay pa rin yun ng ikalawa, para sa layunin ng pagpapalaganap ng pananampalataya ng mga Espanyol. Kaugnay doon sa mga misyonerong matututo ng wika, magagamit nila ito ngayon para naman sa pagpapalaganap ng Kristyanismo dahil alam na nila yung wika, yung mga salitang gagamitin para lumapit pa sa loob ng mga katutubo. Okay? So, dito may bahagi rin na yung pangatlo, sige daanan na rin natin na magsisilbing retrato ng autor na tulad daw ni Agesilaw, sa pagtingin ko isa siyang hari ng Esparta, na tanyag na hari ng Sparta, na mag-iiwan sa pahina ito ng tatak ng kanyang espiritu
Okay, so siguro may kasama na rin dito na yung parang bilang author, maaalala ka. Biruin mo ba naman yung bokabularyo, daang taon na yung lumipas at nakatatak pa rin yung pangalan ni Noceda at Sanlúcar at nagpupugay rin ito dun sa mga naunang gumawa nito, di ba? Kaya kasama na rin dyan, no? Sabihin na natin may konting may konting vanity, di ba? Pero syempre, kaugnay yung vanity na yun ng pagpapalaganap, no, ng kanilang ideal, no, ng kanilang misyon, pagtupad sa kanilang misyon. Okay? So, ngayon naman po, ang gagawin po natin ay, yan, magbabalik vocabulary tayo sa ngayon. Gusto ko yung pagbabalik tapos sasabihin ko sa ngayon. Kanina kung problema natin, no? Ang problema natin kanina, di ba, ay paano kaya yun kung hindi na tayo marunong mag-Espanyol? Paano tayo gagamit ng bokabularyo, di ba? Kasi nga, no, sa educational system, siguro yung mga lolo natin, yung mga magulang natin, yung nakaranas pa ng ilang units sa Espanyol, no? Siguro nga maganda talaga na makapag-aral pa rin ng Espanyol, lalo na't kung gagamitin mo ito para lingunin ang iyong nagdaan, no? Ang daming naisulat sa atin ng mga Espanyol na dapat nating malaman, dapat nating matuklasan, no? Kahit yung mga bayani natin, nagsulat sa Espanyol, pero syempre, marami na rin tayong mga mahuhusay na salin sa Filipino at sa Ingles na magagamit naman na access point. Pero yun yung hamon, no? Paano nga kaya kung hindi ako marunong mag-Espanyol? Paano ko to gagamitin, no? Sayang naman ang karunungan, sayang naman ang pwede kong halungkat, no? Mahukay dito sa mga bokabularyo. Sabi ko nga, buti na lang meron tayong mga katulad nito. Yung Vocabulary de la Lengua Tagala, no, ay inulunsad, inilabas ng Komisyon sa Wikang Filipino, no, na may salin sa Filipino. Okay, so Espanyol at salin sa Filipino. Kaya accessible na ito para sa atin. Bumili na po kayo ng kopya niyan, ha? Dahil limited edition po yung aklat na yan, no? Hardbound pa nga mabibili. Yung una ay soft, no? Nakabili ako ng softbound na aklat at hardbound, no? Kasama yan sa aking collection. Pwede natin maituring na collector's item na po iyan, no? Pero napakahalagang aklat, no? Kaya nagpipitch na po ako sa inyo, no, na kumuha po kayo ng kopya nyo. At ito po yung sample ng paggamit natin, no, ng bokabularyo. Okay? So, meron kaming pag-uusap ng mga kaibigan. Alam mo ito mga kaibigan kong mga makata, mga manunulat, mga mahilig sa kultura at kasaysayan at makipag-chismisan sa iba't ibang bagay. Siyempre, meron kaming pag-uusap noon. Parang sa mga terms natin sa astronomiya, parang may nagsabi sa akin na parang, meron bang phases of the moon, meron ba tayong terms sa Tagalog, no? O sa ibang wika, no? Siguro nasabi niya yata yun na sa ibang wika meron. Tapos nasabi niya na parang wala sa Tagalog. Ako naman, syempre, hindi ko matanggap yun. Di ba? Parang ang tagal tinitigan ng ating mga ninuno, ang buwan na naririgyan naman. Tapos, wala silang tawag. Tawag na nila, ay, full moon na. Ay, new moon pala ngayon. Teka lang, ano pala ngayon? Waxing crescent, no? 'Di ba? Parang hindi naman yata ganun, 'di ba? Yung mga ninuno natin ay may kakayahang tapatan ng salita yung kanilang danas sa kalikasan, 'di ba? Sa celestial na mga bagay. So, yan, no? Ito yung tanong, no? Parang may mga tawag ba tayo sa yugto ng buwan, 'di ba? Kaya talagang balik ako agad, no? Tingin agad ako sa diksyonaryo, sa bokabularyo. Siyempre, hintay ko muna makauwi kasi ang kapal ng libro na yan. So, babalikan ko siya sa bahay. Doon ako titingin, di ba? Kaya, doon ko natuklasan na, siyempre meron, di ba? At, titingin ka lamang sa entry ng, siyempre, di ba? Ng buwan, di ba? At, ang makiking obserbasyon niyo, tingnan niyo yung naging nakita ko sa entry na buwan, no? Ganyan yung spelling, sa buwan doon sa bokabularyo. At papakita ko na sa inyo yung Filipino. Okay? Yung Filipino na bahagi. Okay? So, mahaba yung entry. Pagka ganyan talaga na-excite ako yung nakakakita ng mahabang lahok sa bokabularyo. Kasi ibig sabihin talaga layers yun ng meaning, di ba? Layers din ng paggamit, no? Ng elaboration sa isang bagay, no? Sa particular dito ay yung buwan. Kaya tuwan-tuwa ako, sabi ko,
Aha, so basa agad, no? Titingnan mo yung entry. Dami niyan, ano? Mamaya define natin yung mga iba't ibang mga entry niyan. Pero syempre magzo-zoom ka dun sa kahulugan na ayan, oh, tingnan mo. Sinabi dito, tingnan niyo po, nilagay ko dito yung pagtukoy, no? Ang iba't ibang yugto ng buwan. Yan, no? Bagong buwan, nagpapalaba. Bagong sumilang, malakarit, malasuklay, palabang buwan, bilog na. O pagkatapos daw, mulang dilim, pingas na. No? Nagkulang na, matutunaw na, marororog na. Di ba parang, wow, ito yon. Merong tawag. Nilatag pa nga sa harap ko yung iba't ibang yugto ng buwan. No? Kaya ito, no? Siguro ang hamon sa akin ngayon para talaga mabigyan pa to ng elaborasyon sa hinaharap, no? Kasi pwede kong bigyan yung mga ilan na parang may meron na akong hindi naman niya sinusunod lamang din yung traditional na alam natin ngayon sa Ingles, no? Kaya halimbawa, 'di ba, alam natin yung bagong buwan pag wala pa diyan yung buwan o new moon, 'di ba? Kasi pagka nagpapalaba ay para siyang gasuklay rin, 'di ba? Parang ang tawag doon yung waxing crescent, 'di ba? So, yun ba yun? Tatapat natin yun? Pero ano naman yung bagong sumilang? 'Di ba? Iniisip ko yung bagong sumilang, yun ba kapagka kailangan ko lang ng verification, ano, pero yung mga pwede kong ilapit sa inyo ay bigyan natin ng kahulugan, no? At itutuloy natin yung video, no, kapagka natapos, no, yung limit, meron pa akong kung aabutan ay maghahanda rin ako ng sumunod na video para matapos natin ito. Okay? O yung malakarit, 'di ba? Alam niyo yung karit, no? Ginagamit sa pagsasaka, parang scythe, no? So, pwede ba 'yon yung parang pagka nakikita na natin yung yung ano yung natitira, 'di ba? O yung nabubuo na unti-unti, 'di ba? So, yun, no? Bumalik ulit yung palabang buwan na nabanggit na sa simula, 'di ba? Maganda, no? Siguro ang hamon sa akin ay mabigyan pa ito at baka hindi ko lang naengkwentro sa paliwanag ni Ginoong Ambrosio, no? Yung paliwanag niya tungkol dito ni Dante Ambrosio. Pero pagkabilog na, alam mo na buo na yung buwan, di ba? Kaya meron talaga. Ang mahiwaga rin sa akin, pagka sinabi daw pagkatapos nito, ano yung ibig sabihin ng dilim, pingas na? Kaugnay ba yan nung nagkulang na? Parang laging kung ano yung nawawala dun sa buwan, di ba? O natutunaw na daw, o yung maroronog na, madudurog yata yan, maroronog na. Ano yung ibig sabihin nun? Di ba? Kung may varying intensity ba yan, ano? Ayun ang hamon din sa akin dahil pauna lang naman ito na pagtingin, no, sa buwan, no? Kaya kailangan lagi akong tititig sa buwan at ikukumpirmahin ang mga tawag ng ninuno ko dito. Okay? So, meron na. So, ang hamon sa atin ay matuklasan pa ito. Diba? At bigyan pa ito ng elaborasyon, no? Kasi hinanap ko rin sa vocabulary yung paliwanag doon sa ilang mga salita. Lumilitaw yung iba pero hindi lahat. Diba? Hindi siya naging pagpapakita ng siklo talaga mismo, no? Pero maganda na meron na dito, diba? Nakita mo yung paggamit ng mala plus didikitan mo ng pangalan para sabihin na katulad siya, itsura siya ng karit, diba? Alam niyo naman yung karit, diba? So yung suklay din, ganun din, diba? Mala suklay, no? Parang comb. Okay? So, yun yung mahiwaga para sa akin dito sa paunang pagsilip doon sa kahulugan niya sa buwan. Okay? So, pag nilayan natin, ibig sabihin sa iba't ibang bahagi ng kalikasan, meron talaga. Okay? Sige. Pwede pa tayo magtuloy. Magtuloy tayo, no, sa ating balikan natin yung entry natin, ilagyan ko ng mga mark. Okay, para ma-appreciate pa natin, no, yung entry. Tingnan niyo, pangunahing entry, 'di ba? Kahit doon sa entry may gabay na 'yan, 'di ba? May gabay 'yan, no? Yung PP ay penultima produkta. Sa ibig sabihin niya ng big kasi na buwan, no? Magbabago sa atin, nagiging buwan na, 'di ba? Pero ibig sabihin nun malumay ang bigkas, buwan. Okay, pero sa atin kasi buwan na 'yan, okay? So, buwan o bawat buwan ng taon. So, ibig sabihin para dun sa body, yung satellite natin at yung period, no, ng mga buwan ng taon, di ba? Tingnan niyo, may mga sample diyan ng mga banghay, daanan natin, di ba? Pwedeng magbuwan, inuulit. Yung PC, ibig sabihin naman nun,
penultima correpta, no? Ang bigkas nun ay mabilis. So magbuwan. So ibig sabihin daw nun, inuulit ang salitang ugat, gawin ng isang bagay minsan isang buwan. So magbuwan ka nga once a month. Yun yung once a month, di ba? O magbuwan ka nga ng punta ka sa dagat, no? Magbuwan, no? Magbuwan ka sa dagat. Once a month, nagbabuwan ako sa dagat, no? Para mangisda, di ba? Ganyan. O, tingnan po ninyo, di ba? Pwede mo rin gawin na buwanin o magbuwanin, buwanin. O may halimbawa nga, buwanin natin ang pagbabantay. Meron pang sample ng pangungusap, di ba? O, ipagbuwan, para kanino? Para kay, di ba? So, manbuwan o mabuwan, ibig sabihin nun magtakda ng trabaho para sa bawat isa kada buwan. Concept ng labor, meron, di ba? Pagtatakda, division of labor sa mga ninuno natin, meron, di ba? O, tungkol sa pwedeng sa katawan ng babae, no? Pwede rin sa iba pang proseso ng katawan. Tingnan niyo, sabi, kabuwanan ko ngayon, nakatakda ako ngayong buwan. O, baka nga ito na yung pagkasinasabi natin manganganak na, di ba? Kabuwanan, no? O, magpabuwan. Ang ganda nito, sana siguro ginagawa ito ng mga lover, no? Magpabuwan, hintayin ang paglabas ng buwan, di ba? Naunahan pa yung di ba, yung mga kanta natin tungkol sa buwan, di ba? O, nabuwanan, para kanino sumisikat ang liwanag ng buwan o nahuli ng isang buwan, di ba? Meron ang daming may mga specifics siya, di ba? Ibig sabihin talaga ganun ka-ingrained sa kultura natin yung buwan. O, binubuwan ang babaeng dinadatnan ng regla kada buwan, di ba? Syempre yung cycle ay yung menstrual cycle din, di ba? Mahiwaga, nandiyan na siya. O, buwan-buwan, bawat buwan, sinasabi yon. O, yun na yung yugto ng buwan. Di ba parang, sa akin yaman nung lahok na ito para sa buwan. Parang, ang dami nating nadaan ng kahulugan at paggamit at aplikasyon ng buwan. Di ba? Napakahimahiwaga nito. Tapos, wait, there's more. Di ba? Meron pa. Parang sa mga TV commercial, meron pa. There's more dito sa vocabulary. Tingnan niyo, merong sinasabi pagkatapos ng mga phases natin, di ba? Na hangad ko ring bigyan pa ng liwanag sa hinaharap. Merong bugtong. Ano yung bugtong, di ba? Yung mga palaisipan natin. Tatapat natin sa ibang kultura, riddle, pero sa atin bugtong yung tawag. Merong bugtong tungkol sa buwan. Diba? Nandoon yung entry sa vocabulary, may mga ganyan. May mga entry ng mga sinaunang tula ng mga ninuno natin. Diba? So, yan, no? Kakabaak na niyog, magdamag inilipot. Meron pa. May +1 na bugtong pa, diba? Kinain at naubos, nabubuo pang lubos. So, ibig sabihin, nung nagtatanong yung mga Espanyol, ay binigay rin sa kanila o baka nagtanong din sila o baka meron, ano kaya to? Baka shinare ng informant nilang Tagalog na, ay meron po kaming bugtong na ganyan. Tungkol dyan. Diba? At lagi tandaan na ang sagot sa bugtong, laging isa lang. Laging buwan ang sagot dyan. Pero dito nga sabi, meron pang speculation na maaari daw tumukoy din ito sa eclipse. Pwede naman. Pero tungkol pa rin naman sa buwan. Diba? Tungkol pa rin sa celestial body kung araw o yung lunar, yung eclipse para sa buwan. Diba? So, ang lupit para sa akin ito na nadadagdagan pa at nakikita pa natin yung malikhaing aplikasyon nito sa buhay ng ating mga ninuno. Diba? Kaya yung vokabularyo, ang dami nyo pong makikita ganyan. No? May makikita po kayong mga halimbawa na ganyan sa ating vokabularyo, sa iba't ibang mga bagay na ginamit o naobserbahan ng ating mga ninuno. Kaya, sa paraang yun, nabubuhay sila dyan eh. Diba? Hanggang ngayon, ginagamit natin itong bugtong na ito. No? May nagbubugtong pa naman, diba? Maganda nga. Parang pagka tuwing nagbubugtong tayo ay dumurugtong yung hininga natin dun sa hininga ng mga nauna sa atin. No? At patuloy natin tinutuklas yung hiwaga ng ating kalikasan. Diba? Kasi kung may term nga na defamiliarization, diba? O may term na estrangement sa paligid. Yung mga ninuno natin ginagawa na yun noon pa sa bugtong, diba? Kaya yan mahiwaga at ang ganda talagang balikan ng vocabulary dahil sa mga yan. No? Ayan ang mga
hinanap din ni na Manong Bien, ni na Bienvenido Lumbera, national artist natin, at ni Sir Rio, no, ni William Henry Scott, to, at mga iba pang mga mananaliksik natin, manunulat natin. Ano? Kaya, kay sarap balikan lagi ng bokabularyo. Sige. Yan, parang magagush pa ako dito tungkol sa saya ng sana nararamdaman nyo yung saya sa pagbuklat ng bokabularyo. So, nasan po yung halimbawa ng aking bokabularyo na ito? No, yung isa ko pang bokabularyo, maraming tabs, no? Yan, no? Kasya ba sa screen? So, yan, Siyempre, ako rin may koleksyon ng mga diksyonaryo, iba't iba pa, no? Kaya, ang payo lang talaga, mangolekta, no? Ng mga diksyonaryo at bokabularyo. Okay? Sumunod. Sabi ko, dalawang ibibigay ko, no? Ito, yung bokabularyo ay isa ring sanggunian para sa mga pangalan ng lugar sa Pilipinas. Kasi tinatawag nga ito ni Sir Rio na fake lore, no? Yung parang paano natin natutuklasan ang pangalan ng isang bagay. Na-experience nyo ba yun na bakit lagi yung mga pangalan ng mga lugar sa Pilipinas madalas ay may banyagang magtatanong tapos mali yung magiging pag-intindi sa banyaga at yung pangalan ay magiging yung hindi pagkakaintindi ng katutubo. Diba parang pag-iisip mo yun, bakit magiging pangalan yung isang bagay na pagkakamali namin? Samantalang kami yung nakatira dito. Diba, mapapaisip ka lang na gano'n. Para pwede naman siyang isang layer din ng folklore, yung belief na ito. Pero sinasabi ng bokabularyo, otherwise, na may mga pangalan talaga yung mga lugar, na ito talaga yung pangalan ng mga lugar. No? Kaya kapag ka ganun, pagka nakarinig po kayo ng mga halimbawa na, ay, galing yan sa may Espanyol na nagtanong, lagi niyo sabihin, bakit? Nagkaroon lang ba ng Espanyol kaya naging ganyan yung tawag sa lugar na yan? Posible, pero kung naging Kristyanisado yung pangalan, di ba? Pero kung katutubo at sa mga wika ng Pilipinas, magduda kayo, magtanong, kumonsulta, di ba? Huwag mahihiyang kumonsulta sa bokabularyo o sa iba pang mga aklat. Okay? Di ba? Yung bokabularyo kasi papaliwanag yun, di ba? Ito yung sample ko. Meron akong 3 halimbawa. Yan. Paborito ko rin puntahan yung lugar ang Cubao, no? Dahil sa isang paborito ko rin puntahan doon yung Cubao Expo, di ba? Isang beses nagtanong ako sa isang pagbabahagi rin sa mga estudyante. Sabi ko, yung Cubao, alam nyo ba kung saan galing yung pangalan na Cubao? May nagkwento, di ba? Hayaan nyo na sila magkwento. Hindi naman din siya paraan para sabihin na, mali kayo. Hindi naman gano'n, Pero paraan siya para malaman kung ano yung mga pinanghahawakang mga kwento. Okay? Hayaan natin silang magkwento. Sabi daw, meron daw tumatawid na kuba. At tinuro yung kuba sa lugar na yun na, oy, kuba, 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 At naging, poof, Cubao. So, yan. Yun yung una natin. Kakagaling ko lang dito, napakaganda, no? Napakaganda pa rin balikan ng lugar na ito, no? Na mahiwaga siya sa akin. Tumitig sa Bulkang Taal, no? Na Taal, ang ganda salita para sa akin ng Taal, no? Ibig sabihin katutubo. Yung Tagaytay daw ay galing daw sa Tagani Itay, no? Meron daw away doon, no? Na pinagtataga ni Itay. Taga ni Itay. Meron pa ako narinig isa, parang yung anak daw sinabihan niya yung tatay niya na tagay daw, tagay, tay. Okay, so parang pag gano'n, okay, sige po. Saan po kaya yan? Ng ganyan, parang hayaan lang natin magkwento yung mga kababayan natin, Hindi naman mali yan, Hindi, hayaan lang natin sila. Sumunod ay, dahil pasigenyo ako, no, na kahit mismo nagtanong ako sa mga kababayan ko na nung nagre-research kami sa isang kuweba sa Ilog Pasig na ito daw yung kwento kung bakit naging Pasig, no? May sumigaw daw na tinatawag niya si Pas na, Pas, sige tulungan mo daw ako. No, nahulog siya sa ilog, magsing-irog to, lovers, no? Lagi may mga lovers na kwento sa mga lugar sa Pilipinas. Kaya sinisigaw niya, Pas, sige Pasig, kasi nahulog na siya sa tubig. Kaya daw naging Pasig. Parang, okay. So, yan ang mga halimbawa, di ba? Para sa akin talaga parang mayroong gumagana agad na parang bahagi sa aking isip na parang, okay, saan kaya ito? Gusto ko rin malaman saan nagmumula itong mga ito. At
kung titingin ako sa mas matandang sanggunian ay ano kaya yung mahahanap ko doon, no? Kaya ito yung mga nahanap ko. Halimbawa, sa Cubao, no, merong 3 entry. Makikita mo naman yan, nag-uugnay-ugnay yung mga entry na yan, di ba? So, wala lumitaw doon yung Cuba na tumatawid, no? Sa entry ng Cubao, Pook. Wala pang lungsod Quezon noon ha, nung 16th, 17th, 18th century ha. Wala pang Quezon City noon. Okay? Pwedeng sabihin Pook sa labas ng Maynila na may nakitang tumatawid na Cuba. Wala pong entering ganun sa vocabulary, no? Ang sinasabi, ang malupit dito, pwede siyang flora and fauna. No? Una muna yung fauna, Cubao. No? Ganito daw yung tawag sa kalabaw kapag ang sungay nito ay paturo sa likod nito. Okay? Isang klase siya ng kalabaw, ang Cubao. Posible na merong mga Cubao doon sa lugar na yon nung panahon na iyon, kaya naging tawag ay Cubao. Pwede, di ba? Pangalawa, kung hindi hayop, pwedeng saging. Isang klase ng saging ang Cubao. Pwede rin, di ba? Marami tayong mga lugar sa Pilipinas na pinangalan sa kung ano yung marami doon. Kung maraming kamuning sa kamuning, baka marami nga talagang kamuning sa kamuning. Sa Santolan, di ba? Manggahan, di ba? So yun ay isang lead. Hinanap ko pa yung sumunod, yung sinasa, no? Isang uri rin ng saging, no? Parang tinuturo niya rin sa Cubao. So pwede tayo mamili kung kalabaw ba ito o saging. Okay? Mamaya sabihin hybrid na na Cubao at na saging at kalabaw. Meron ako nakitang ganyan na parang artistic interpretation nila itong paghahalo ng isang katutubong hayop sa Pilipinas at isang pangkat na parang artistic interpretation nila. Pero malaya naman mga kababayan natin dyan. Pero pwede natin i-share, mag-research pa tayo. Ano kaya yung Cubao na saging? O meron ba tayong pwedeng ipakitang imahen ng Cubao na kalabaw, 'di ba? Nandiyan naman, 'di ba? O may tawag pa nga daw bisaklat, 'di ba? O ganun ang katangian, 'di ba? So sa akin talaga nandiyan ang patunay na may tawag. Pero kasi nauna tong mga tawag na to kaysa doon sa formation ng lugar na yon sa political unit ng Quezon City. O posible ng Cubao na talaga yung tawag ng bago pa mabuo ang Quezon City. Pero definitely, meron ng tawag na Cubao para sa kalabaw at saging. Hindi siya Cubao. Okay, sumunod, Tagaytay, no? Tagaytay. Tingnan natin yung lahat ng entries na pwede, no? Tagaytay, tumutulo ng paunti-unti. Kung tumutulo, tagaktak. Di ba? Kung tumatagaktak, pwedeng galing sa mataas na lugar. 'Di ba? Kasi tutulo. 'Di ba? Pag tumutulo, may pinanggagalingang mas mataas na lugar. Pero yung lead number 2 ang pinakamalapit din, Dulo o tuktok ng kalbong bundok. 'Di ba? Tagaytay ng bundok. So, tuktok siya ng bundok. Ibig sabihin, mataas siya na lugar. Sa ibang dictionary pa nga, tatapatan to siya ng ridge. 'Di ba? Mataas na lugar. Tuktok So, ibig sabihin, ang Tagaytay ay nasa tuktok, mataas siya na lugar, kaya siya malamig, kaya maaliwalas ang panahon doon. Yan ang Tagaytay. Pero ayaw pa rin talaga mag-let go nung kwento na taga-Itay. Para naririnig ko pa rin yung taga ni Itay. Pero may limitaw kasing ganyan taga-Itay, no? Matatag na hakbang, no? Tumatagaytay ng paso ng kabayo, 'di ba? Dumadaan daw sa isang paso, daanan yung kabayo, paso, 'di ba? Pasong tamo, pasong tirat. 'Di ba? Pwede rin matatag na hakbang, pero medyo stretch na yata kapag sinabi kong kailangang matatag yung hakbang pag umaakit ka sa mataas na lugar. 'Di ba? Pero sabi niya kasi dito, ginagamit ito sa ganitong paraan, bagaman hindi wasto sapagkat ang Tagaytay ay nangangahulugang isang bagay na tuwid. Parang lumapot pa yung kahulugan pagka sinabi daw Tagaytay, isang bagay na tuwid. Dahil ba nasa tuktok siya ng bundok? Flat na doon? 'Di ba? Pero hindi siya magli-lead talaga doon sa taga ni Itay o Tagaytay. 'Di ba? So, yun ang magandang lead dito sa Tagaytay. No? Na, again, pagka nakakarinig tayo, no, parang balikan natin yung mga vocabulary. Sa tingin ko, ganun din po ang magiging kaso sa mga iba pang wika. Kaya maganda
kumuha na kayo ng kopya online ng mga vocabulary sa inyong wika, no, kung meron po doon, para po ma-download ninyo at masangguni siya, di ba? Lalo na sa mga pangalan ng inyong lugar. Makakatulong po siguro kung kayo po ay nagko-cultural mapping sa inyong lugar, no, nabalikan ninyo yung mga vocabulary ninyo. At na huli, dahil anak ako ng Pasig. O, di ba? Kung hindi Pasig, may Pasig, boom, lumubog na, kaya naging Pasig. O, meron dito, Pasig, tabing dagat o pangpang ng ilog. Meron pa siyang mas particular na paliwanag na mas maliit daw siya kesa Dalampasig. Okay? O pagka sinasabi mo daw na naglalakad ka dito sa Dalampasigan, sa pampang ng ilog, sa tabing dagat, nanpapasig ka. Okay? O pag pupunta ka naman, pasapasig. Okay? O meron pa, Kapasigan, ang bahaging mataas sa tabi ng ilog. O kahit hanggang ngayon, may lugar po sa amin ang pangalan ay Kapasigan. Diba? Pagkapapasig ka sa amin, sasakay ka ng Pasig Quiapo. Diba? Pasig San Joaquin, Pasig Palengke. Yan. O, diba? Pero kahit yung action doon sa lugar ay meron, no? Ibig sabihin, vital din ito na punto ng daanan sa ilog. Diba? Hindi naman din sinabi na yung ilog Pasig, pero kung Tagalog experience, pwede rin talaga nating ilalapit na doon sa ilog Pasig mismo, di ba? O meron pang nabanggit dahil parang tumingin pa ako na Kababang, o ang mababa at bantay na lupain na pinagtatamnan ng mga taga-Pasig. O meron din palang ganong lugar, no? Kailangan pala i-double check ko rin, no, yung Kababang kung anong lugar ito sa amin. Pero ang natuwa ako, no, sa paghahanap ko rin, lumitaw ang isa pang lugar, ang Buting. Isa raw itong bisita, no, sa Pasig na pagawaan ng luwad ng mga palayok. Tapos talagang natuwa talaga ako ng husto dahil taga dyan po ako. Ngayon po ang aking minamahal na barangay, ang Buting. Nabanggit din na bilang isang lugar sa Pasig. At nagtanong-tanong din ako, no, parang dati ba ay may palayok pa, naabutan pa, parang matagal na panahon na to, no, pero may ganoong pagbabalik din o yung partikularidad sa hanap buhay ng mga taga rito sa amin na gumagawa ng luwad, no, ng mga palayok. Kaya parang sa paghahanap ko, sa pagbabalik ko sa bokabularyo ay natapos din ako doon sa aking pinagmulan. No, doon ako tinuro nito dito sa pagbabahagi ko. At dati ko na rin itong nasagap, no, parang natuwa lang ako na ay bumalik din pala ako sa sarili kong lugar. Sana rin kayo rin po, no, na ganun din po ang maging epekto po sa inyo sa buklat ng ating bokabularyo, no, sa pagtuklas natin ng ating mga sarili sa ating mga bokabularyo, no. Kaya yun po, sana ay mahanap natin ang ating mga sarili, no, sa ating pagbabalik bokabularyo. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aking mga sanggunian. Paalala ko po, no, message nyo lang ako kung gusto niyo po ng copy ng mga bokabularyo na libreng mada-download sa internet. Muli po, maraming salamat sa inyo sa pakikinig at bukas po ako sa inyong mga tanong, no, mga paglilinaw o mga parang mga agam-agam o kung ano man, no. Usap po tayo. Maraming salamat at ingat po kayo. Gandang hapon. Mapalad po tayo ngayong hapon na bagamat naputol ang recording, nandito po si Sir RR. Sir RR, magandang hapon. Meron pong mga katanungan kung inyong mamarapatin na paunlakan ito. Sige po, opo. Kahit ilan pa yan. Okay. Maraming salamat, Sir RR. Unang-una po muna may nagtatanong sa audience, yung po bang Lengua Tagala, kung sila ay nakatira sa ibang bansa, meron po bang facility ang KWF para ito ay orderin? Makakuha ng kopya. May no, the best pa rin talaga pumunta kayo sa office para bumili dito, no? O kung may kakilala kayo na pwedeng bumili dito sa Pilipinas, bumili sila dito, tapos ipadala na lang po, no? Hindi po kami nag-ship kasi ng mga aklat. Pero talagang
para best price na rin yung makuha ninyo dito. Kasi pagka binibili ito, hindi talaga maiiwasan yung mga magre-resell nito, mas tumataas yung presyo eh. Apa. Kaya mainam na po na bumili na po Oh, kayo sa office tapos have someone na magpadala sa inyo sa ibang bansa. okay. Ayun po. Okay. Yan po. Bilang tugon dun sa nagtanong kanina, either pasabay o alam ko po merong maayos na magpresyo. Baka pwedeng kontakin ni Leon. Dati naka-enkwentro ako ng kopya sa Solidaridad Bookstore. Baka pwede nilang ilapit yung kanilang request dun sa Solidaridad, i-email nyo sila para mabigyan kayo ng mas wasto at maayos na rate. Opo. Yung akin po nabili ko sa book fair. Kaya lang Wow, okay. I have to confess. Oh, nung una siyang lumabas. Actually, Mm. nung pangalawang book fair ko siya nabili kasi nung unang book fair medyo mahal. Hindi ko Mm. napaghandaan yung pagbili sa kanya. So nung pangalawang book fair, sabi ko, kukunin ko na siya. Okay. Uh, Nag-iintay lang ho ako ng advice dun sa mga katanungan pero uh, okay. Pero yung isang katanungan ho sa akin Sir RR, um, Mm. yung pagbabahagi po ninyo ay isang masusing pagtingin, pagtanaw doon sa tinatawag na ako ho kasi lumaki sa henerasyon na ang bokabularyo ang tawag namin talasalitaan. Mm. Tama po ba ito? Sa Wasto mga ho ba terms, yung opo. pagsasali ng... Siguro ano naman, yung operation ay pareho rin. Yung belief na yung prinsipyo na kukunin yung kahulugan ng salita o paano itutumbas yung salita. No? Kung tawag ba niyan. Nag-iiba lang yung mga feature eh, no? Yung talasalitaan, pinantapat natin sa vocabulary, pinantapat natin sa, Mhm. meron ding glosaryo, di ba? Meron ding tesauro, merong diksyonaryo. Hanggang Mhm. ngayon, Mhm. sikat na ginagamit natin yung diksyonaryo. No? Parang wag maligaw doon sa mga tawag, no? Sa halip parang tingnan niyo siya bilang pagkakataon para mas mapalawak pa yung malalaman ninyo. Pero definitely no, mas ginagamit na natin ngayon yung diksyonaryo, yung talasalitaan, talahulugan, ano, parang kasama yan sa development din, no, yung mga translation. Pero huwag maligaw sa translation o yung sa pagtatapat, no? Parang in essence yun yung mga salita na natipon, inaral, binalida, binigyan ng kahulugan, nadadagdagan ng feature katulad ng kung paano isilabicate, ang etymologiya kung meron, di ba? Merong usage niyan, parts of speech, tapos yung mga senses, dumadami. So, kahit yung mga conjugation niya, kung paano siya binabanghay. So, talagang nadadagdagan. Kasi nga, yun po, siguro kaya nagkakaroon ng mga pagpapalit ng mga pangalan. Kasi nga yung trabaho ng lexicographer, parang wala rin siyang katapusan talaga. Kaya nakakahanap ng mga idadagdag. Opo. Opo. At totoo naman, sir, kasi dynamic ang nature ng lingwahe. So Hmm. bawat pagmamalas, sabi nyo nga, bawat pagmamalas ng isang karanasan, magbubunsad ng bagong pakahulugan o bagong salita. Yeah. Kaya in essence, yung isang diksyonaryo ay walang katapusan yung pagkapal ng diksyonaryo ng salita ng daigdig, ng mga wika ng daigdig. No? Kahit isang wika lang yan, walang katapusan yung pagkapal. Pagka numinipis ang isang diksyonaryo habang umuusad ang panahon, matakot na tayo. Bakit? Kasi baka sinesensor na ng mga gumagawa. Di ba? Pinagbabawal na ang Mm, mga mm. salita hanggang mawala na tayo ng salitang gagamitin para at sasangguniin. Matakot tayo kung gano'n yung nangyayari. Pero sa ideal na mundo talaga, pakapal lang ng pakapal ng mga diksyon. Nawawala sa gamit yung mga salita pero hindi ibig sabihin na mamatay sila. Nawawala lang in fashion pero nandun pa rin dapat sa dictionary. Paano naman po yung kalakaran na dahil nga may mga salitang hindi na in fashion, Mm-hmm. ini-exclude na sila mula dun sa mga bagong sipi, bagong lathala na mga Mm-hmm. diksyonaryo. Yan. Yun. Oh, parang Hindi ano ba naman? Opo. Sige po, sir. yung hindi ba yung ang Inaalis. fashionable the Mm. concise dictionary. So pag Yes. Okay. concise, parang ano yun pamalit lang yun dun sa kung ano lang yung ginagamit ang ilalagay namin diyan kasi kung hindi mo naman alam, 'di ba? Tama. Aalisin namin altogether. Ano po yun? Siguro may mga ilang dulog dyan sa sagot. Una muna, siguro yung idea na
nagiging concise ang dictionary, una nung physical na object pa ito bilang isang bagay na piniprint at limited lang ang resources to print dictionaries, yung papel, makapal, mahirap dalhin o kung ano man. Kaya sinasabi natin na magbabawas sa mga salita at concise ito. Pero ngayon nga, kinakaharap na natin at ginagamit na natin yung teknolohiya para ma-archive ang lahat. No? So yung pinapasok natin yung usapin ng corpus dito, yung pagbabatay sa corpus. Pero kahit naman minsan yung corpus kung ano yung ginagamit o hindi, ay inilalagay natin no, yung use ng isang espasyo o yung grupo ng mga tao na gumagamit ng wika, nakukuha natin, natitipon natin yung corpus at yun yung pagbabatayan ng dictionary. Pero on the other hand, babalik ako doon sa sinasabi ko na posibleng hindi ginagamit yung salita pero hindi natin pwedeng i-deny yung existence ng salita. 'Di ba? Parang nandiyan 'yan. 'Di ba? At ang trabaho nga ng mga culturist, ng mga nagsusulat, ng mga malikhaing tao, ng mga gumagawa ng tumutulong sa kanilang bayan ay posible rin mahanap natin yung mga sagot sa mga salitang hindi na natin ginagamit. Posible nating lagyan ng bagong kahulugan yung mga salitang hindi na ginagamit. Ganyan yung mga ginawa ng mga ninuno natin, 'di ba? Ng mga sa movement sa himagsikan kina Bonifacio, kina Rizal, sa mga ibang mga nagsulat. At kahit hanggang sa 20th century laban sa Amerikanisasyon, naghanap sila ng mga salita, nilagyan nila ng mga bagong kahulugan. Or pinapularize nila yung mga dating salita, yung mga hindi na sikat ng panahon nila or hindi na gamitin. So, ano yan, nasa tao, pero uulitin ko talaga, no, yung salita ay patuloy na mabubuhay. Ang patunay nga dito, yung mga misyonerong gumawa ng mga bokabularyo, yung mga words outlive them. 'Di ba? Ang kailangan tanggapin ng lexicographer that all words will outlive them. 'Di ba? And words ay pwedeng mabuhay muli at they're never dead, nandiyan sila. At nasa taong humahanap nun. Kaya ako yung parang yung sinasabi na ano yung malalim yung vocabulary, baka hindi doon sa lalim kundi doon sa range ng nalalaman natin. Nandiyan na yung mga salita so nandun para alamin natin. Okay. Meron ditong tanong, sir, susog siguro dun sa pag-uusap, no? Ayon, tanong mula kay Alexis Sparks. Ano po kaya ang hinaharap ng mga lokal na mga salita sa curriculum natin, sa curriculum? So, lokal na mga salita ito sa mga kaalamang tinuturo sa mga paaralan. Yan. Nasa pagtutulungan ng lahat yan, tiyak, yung kinabukasan ng mga salita. 'Di ba? Nasa mga educator natin, nasa mga nangangasiwa ng educational system, sa mga gumagawa ng lesson plans, sa mga gumagawa ng iba't ibang material, no? Babalik tayo dun sa nandun yung salita. Pagka hindi ginagamit, mawawala talaga yung ano niya, yung currency niya, mawawala yung function niya. Pero nandun pa rin yung salita. So yung salita hindi pwedeng sisihin kundi yung mga gumagamit ng wika at ng salita. 'Di ba? Parang ang sinasabi nga natin, nandoon yung wealth of indigenous knowledge sa mga salitang 'yan. Kaya ang dapat lang gawin para hindi manganib, magsaliksik, magbalik sa bokabularyo, magbasa ng katutubong panitikan, sumulat sa katutubong wika. 'Di ba? Para ano 'yan magkakakonekta 'yan. No? Yung panganganib, technically halos lahat-lahat naman ng mga bagay o wika ay may nanganganib palagi, di ba? Lagi tayong under threat. Pero yun, nasa gumagamit talaga. Yung panganganib ay ma-address ng mga gumagamit. So, yun, talagang ano siya, concerted effort ng mga iba't ibang stakeholders. Tayo po yun. Meron naman pong tanong, hinggil naman ho sa papel o ng Komisyon ng Wikang Pilipino dito sa ganitong pagkilos, pagtugon. Hindi naman ho suliranin kung hindi dito sa nagaganap sa ating wika. Ano po ba ang papel ng komisyon? Kayo ho ay kabahagi nito. Yeah. Sa amin talaga, kami, no? Isa kaming ahensya para sa pagsasaliksik ng wika. So ako, halimbawa, kasapi ako sa division ng lexicography. So ang trabaho namin ay talagang magtipon ng mga salita, i-update ang ating diksyonaryo at talagang
maging in tune at the same time magkaroon ng tuning fork din sa nagdaan sa mga ginagamit na salita, sa mga katutubong wika rin natin. So, sa amin din, ganun din. Kung walang katapusan ang trabaho ng leksikographo, wala rin katapusan yung trabaho ng grupo ng leksikographo. 'Di ba? So kung kami po 'yon, 'di ba? Parang wala pong katapusan. Kaya laging ganun ang usapin din naman, tingnan niyo yung mga misyonero, limited time, limited resources, limited life on earth, 'di ba? Parang pero never ending. So yun na din talaga, parang nagsasalita ako ngayon at kinakausap ko rin yung mga leksikographo ng mga hindi pa pinapanganak o sisilang pa lang, 'di ba? Parang ganun, parang laging in constant dialogue tayo sa mga gagawa rin ng trabaho na ito sa inaharap. Pero ang ahensya po, pangunahing nagpapalaganap ng salitang Pilipino, which is largely Mm. Tagalog, hindi po ba? Mhm. Ah, Ano naman kami po po. ang Sige po, ano sige po. naman ang Go ahead. yun po. Okay. Uh, Yun, Ganun po siguro gusto ba ko na opo. ang pagpapalaganap Sige po. ay tungkol at patungkol sa Tagalog primarily Yan, okay. bilang isang pambansang wika? Mm. Yun, kasama rin talaga doon sa kampanya namin yung pagpapaliwanag sa mga tao na yan. Yung national language natin, kung titignan niyo yung kasaysayan nito, totoo naman, ibinatay siya sa isang katutubong wika, Tagalog. Pero Mm, sa mm, pag-usad ng panahon at sa mga nangyayaring negosasyon at sa pakikipag-ugnay at yung talagang tinatawag sa ibang yugto ng kasaysayan na language development, yung may language war pa nga ng mga panahon na yon, ng a few mhm. decades ago, nagkaroon ng pagkakasundo na ang Filipino ay hindi na lamang Tagalog, bagaman ibinatay ito sa Tagalog. At sinasabi ng konstitusyon, sinasabi ng mga pag-aaral na dapat i-develop ito, payamanin pa ito ng mga existing na mga katutubong wika sa Pilipinas para maging tunay na wikang pambansa ito. So may base siya ng Tagalog, yes, sa history rin, yes, pero para payamanin siya at maging tunay na pambansa, dapat nag-aambag yung mga katutubong wika at tinatanggap nito. O, makikita natin yung pag-aambag ngayon sa lexicography. Yung corpus ng national language sa Filipino ay dinadagdagan ng mga salita mula sa iba't ibang katutubong wika at tinatanggap na natin yung bahagi ng Filipino. So yun ang bahagi ng development ng national language para maging tunay na Filipino ito. Ang kaugnayan ng mga kakaibang katutubong wika. Halimbawa, yung wika ng mga sa kampanya o Mm-hmm. sa ah, ah, pagkilos o paggawa ng ahensya. Yun po ba aasahan natin na naintindihan ko mag-aaral ng ahensya nung Mm-hmm. mga lingwahe ng mga katutubo, pero hindi po ba ang mangyayari diyan kanila na lang pag-aaralan niyan para i-appropriate katulad ng para pagyamanin ng lexicon Mm-hmm. rather than halimbawa i-develop further yung mga katutubong wika as an independent language. Mm-hmm. Ayun, no? Yung konsepto ng independence sa mga practice Opo. ng paggamit ng katutubong wika, syempre gagalangin natin yun. Pero may pagkilala rin Opo. tayo na yung independence natin ay pinag-uugnay rin natin yung mga wika natin sa isa't isa. Bakit? Dahil Opo. magkakamag-anak naman yung mga wika natin, belonging in the same Mm. family. At meron Yes, tayong yes. magkakaugnay na danas sa kasaysayan sa paggamit ng mga wikang ito. So, hindi yung pagtataguyod natin ng Filipino ay hindi pagsikil doon sa paggamit ng mga katutubong wika. So, mas dapat nga celebration yun ng paggamit ng mga ibang wika rin dahil nga may participation sila sa national language. At maganda rin sabihin na dapat yung wikang pambansa mo ay sinlusog lang din ng mga katutubong wika mo. Pag malusog at ginagamit yung katutubong wika mo, ay dapat makita yun doon sa lusog din ng paggamit ng national language mo. Hindi sila pinag-aaway, hindi sila pinagbabangga, hindi siya trample upon sa independence ng mga gustong gumamit ng katutubong wika. No? Pinagtutulay-tulay natin yung sarili natin sa ating mga wika, hindi tayo gumagawa ng divisions. Merong follow-through na tanong mula ulit kay Alexis Sparks.
Hello, Alex. Sasapat po kaya yung mga lumang lokal na salita para punan yung pangangailangan ng salitang pang-akademiya o Mm. ng academe. Mhm. Ano pong hinaharap nito kung iuugnay sa paglalapi at yung nauuso pong mga neologismo, Okay. neologismo. Neologisms. Okay. Siguro yung sa pangangailangan, kung halimbawa hahanap tayo sa mga lumang bokabularyo, hahanap tayo, 'di ba? So ano 'yan, talagang kailangan natin magsaliksik. Kung makikita natin na based on our needs at hindi natin ma-appropriate yung needs natin at hindi magiging equivalent na para mga salita dito hindi na sapat para sa mga pangangailangan namin. Opo. Pwede natin Mm. gawin gumawa ng bagong salita. Yun nga yung neologism. Or Mm. magkarga ng bagong kahulugan sa salita. Di ba? Pwedeng lagyan ng bagong kahulugan yung salita. Di ba? So maraming paraan. Parang ang limit natin ay yung creativity natin dun sa paggamit natin ng wika. Di ba? Kung halimbawa ngayon encounter ko dito, nandito kasi ako sa Bohol ngayon, ano? Yung salita nila dito sa Bohol na lungsod, para pala yon sa mga bayan dito sa Bohol at sa mga Cebuano speaking areas din, di ba? So, municipality yung gamit nila sa lungsod. O ngayon, dito sa atin sa NCR, sa mga Tagalog area sa ibang lugar sa Luzon, yung lungsod, tinantapat natin para sa city. Kasi nung nag-arise yung concept ng city o galing yan sa syudad, city, gusto nung mga gumagamit ng wika na gusto nating maghanap ng katutubong salita that is not English or Spanish at kakargahan natin to ng kahulugan for cityhood, for city, for the political entity that is the city. So tinapat nila yung lungsod. Ginamit nila at lumaganap. Ginagamit hanggang ngayon yung lungsod. So ano yun, no? Parang kailangan magkaroon tayo ng parang sense of connection with each other sa mga nagsasalita ng ibang wika para lumalim pa at yumaman pa yung gamit natin sa wika natin, no? Hindi yung para magkanya-kanya lang tayo, 'di ba? Yung tanong ko po, paano naman ang maging reaksyon nyo sa mga tao na nagsasabi na imbis na paunlarin ang katutubong wika natin, Mm. gumamit na lang ng banyagang wika, Mm. lalo na ng Ingles para isuplant yung yung pagmamalas, Ah, pagdadanas okay. at makapture, mahuli yung karanasan na gusto nating maatim. Yan. Gandang tanong, no? Pagandang pag-isipan din. Kasi, papayo ko, no? Kailangan din basahin ng kasaysayan, kaugnay ng wika. Kasi yung kasaysayan, makikita natin kung paano malay na ginamit ng mga ninuno natin yung sarili nating wika para pagbuklo rin tayo. So, halimbawa, payo ko rin, pwedeng basahin yung ang wikang pambansa at ang Amerikanisasyon ni national artist Virgilio S. Almado kasi doon nilalatag niya yung pagtingin sa kasaysayan na simula pa lang nung himagsikan o before pa kahit nung dumating yung mga Espanyol, na-realize nila na yung language has the power pwedeng gamitin para to divide and to unite. So ginamit nila yung prinsipyo na parang pwedeng to keep para paghiwalayin yung mga tao sa pamamagitan ng sige magkanya-kanya kayo, 'di ba? At yung Espanyol will be for the reserved few. Kaya nag-divide yung Philippine society noon. Pero nagkakaroon ng idea yung mga tao na kailangan nating mag-unite dahil ito yung danas natin bilang mga sakop. So pinakahalimbawang nakita na ganoon ay nung panahon ng 1896 Revolution na ginamit ni na Andres Bonifacio ni na Emilio Jacinto ang Tagalog, hindi Espanyol, para himukin yung mga kababayan nating maghimagsik, no? Si Bonifacio, si Jacinto ay mahusay mag-Espanyol, no? At kasama nilang iniidolo si Rizal na nag-Espanyol din, di ba? Pero malay sila na hindi ang gagamitin natin sa Revolutionary Act ay hindi foreign language. 'Di ba? Sila mismo. Nangyari yung 1896 Revolution. Kinukwento ko lang din yung mga pag-uunawa ko sa sinulat ni Sir Rio. Dumating yung 1896 Revolution, tinaksil yung 1896 Revolution, nangyari yung mga nangyari sa kasaysayan. Humina yung resolve. Pero, nung Commonwealth, pero nagkaroon pa rin ng idea yung mga katulad ni Manuel L. Quezon na
ang isang marka ng pagiging malaya at kayang magsariling bayan ay pagkakaroon ng sariling wika, 'di ba? At may paniwala rin sila na parang makukuha sa pag-aaral ng wika at kultura, 'di ba? Kapag ka dati kang sakop o sakop ka sa ngayon, kapag ginagamit mo yung wika ng mananakop mo, nakukuha mo rin yung paraan ng pag-iisip ng mananakop mo. 'Di ba? Kung babasahin niyo Mm, si Renato Constantino, ganun din. mm, Nakukuha mm, natin, nag-iisip tayo na parang mga Banyaga, na parang mga Amerikano, 'di ba? Parang ganun eh. So, mm, mm, ah parang ganun, na parang kailangan magbasa ng matindi sa kasaysayan para sabihin na hindi rin sagot yung banyagang wika solely. 'Di ba? Parang gano'n na parang ako may paniwala rin naman ako, wala namang masamang wika. All languages ay neutral at mm, pantay-pantay. Saan po nagkakaiba? Sa mga gumagamit ng wika, sa mga nag-i-impose, sa mga nananakop, mm. sa mga Oh, kinakasangkapan nagpangangaapi, nila. kinakasangkapan nila yung wikang yun. Ganun yun eh. Wala namang wikang masama. Meron lang taong masama. Meron lang empire na masama. Meron lang bansang merong imperialist tendencies, di ba? At mga mahilig manakop, di ba? Kailangan nilang manakop. So ayun, parang gano'n. Ang tanong lang, gusto Okay. ba natin magpabihag muli? Samantalang, pwede naman natin kasangkapan ang mga katutubong wika. Pwede natin gamitin din ang mga banyagang wika para sa atin together, no? Pero ako talaga, kung ako papipiliin, nandiyan yung mga katutubong wika eh. Di ba? Mm. Okay. May pahabol talagang interesado Sige lang. si Alexis dun sa ano. In theory po, mix talaga ang Pilipino ng lahat ng katutubong wika. Mhm. Pero in practice po ba, nakikita po ba ito? Pumapantay po ba talaga yung laman ng Pilipino Mhm. galing sa mga katutubong wika kung ihahalin tulad o ikukumpara dun sa galing sa Tagalog? Okay. Siguro magandang lead yan, Alexis, kung sa future na pag-aaral namin yung mabigay yung mga percentages, no? Doon sa, Mm. ano ba yung part Tagalog dito sa wika, no? Para patuloy kami doon sa, ano, no, mga next na mga project namin, yung pag-develop ng corpus pa, na ang pagpapaunlad pa ng dictionary namin sa wikang Filipino, no? Pero, um, bagaman hindi siya maisusulat pa sa diksyonaryo ngayon, na parang gusto ko isipin na yung araw-araw rin na paggamit natin ng wika, lalo na kung hindi ka Tagalog at nasa ibang lugar ka, doon pa lang nagkakaroon na tayo ng pag-aambag doon sa Filipino, no? Sa paggamit natin ng mga salita natin sa Filipino, tungo sa Filipino or tungo sa ating native language. Yung definitely percentage ay pwedeng maibigay yan sa hinaharap sa pag-aaral. No? Pero hindi ko mabibigay ngayon na ganitong percent, ganyan percent, ganyan percent. Pero pwede kong masabi na nangyayari siya. Merong Okay. pag-aambag na nangyayari. Merong pagbibigay at pagtanggap na nangyayari. Sir, naintindihan ko na madali para sa inyo na ipagpatuloy ang interes para maglinang ng wika, maglinang at gumamit kasi makata kayo, sumusulat kayo, tapos kalinya ito ng trabaho ninyo dahil nasa komisyon kayo. Pero paano yung mga ordinaryong wala sa akadim, hindi na nag-aaral, yung ang kinakaharap nila yung pang-araw-araw na media, social media, yung lingwahe ni Vice Ganda na paano natin mapagpapatuloy yung kahiligan na ito na gamitin ang sariling wika at tumuklas ng Uh-huh. mga bagong pamamaraan para pagyabongin ito. Siguro ano, no, una, hindi rin naman kailangan na nasa academe ka para ipagdiwang mo yung paggamit mo ng sarili mong wika, sarili mong Mm. salita. No? Kasi halos lahat ng bagay ay kaugnay natin yung wika natin sa ginagawa natin, no? Siguro kami lang din na ayoko rin na parang us and them na kami yung nag-aaral tapos sila yung gumagamit. Kami rin naman gumagamit tapos tinatawid namin ito sa mga kababayan natin. So parang gusto ko siya ituring na yung pag-iral natin ay or yung existence natin ay pag continuous na pagdiriwang natin ng ating mga salita, ng ating wika at paano natin na aaral yung ating sarili gamit yung wika natin. At the same time, paano ba to? Gusto ko sabihin na lahat ng ginagawa ng mga kababayan ko, ano man yan, basta Filipino yan, mahalaga sa akin. At kailangan din maitawid natin yun sa kanila na
ituring mang ordinaryo yung kanilang ginagawa, ituring man na karaniwan, gusto nating sabihin, hindi, mahalaga rin po yan. Lahat po ng anumang ambag nila sa wika, anumang paggamit ay pag-ambag din sa wika, di ba? So, and pangalawa rin, siguro ang gusto rin nating itawid sa kanila ay paano pa ba magiging mas kagiliw-giliw yung ating pag-enkwentro, pag-aaral ng wika o pagtuklas ng wika, no? So, gusto ko sabihin na kahit anong profession, merong kinalaman doon yung creativity, yung pagharaya sa sariling wika, no? Kaya yung parang no exception sa akin, kahit anong profession, kahit saan galing, may matututuhan ako, no? At dapat ipinagdiriwang natin yun at dapat inaaral natin, binibigyan natin ng importansya. Again, babalik ako dun sa at limitado lang din yung panahon ko, limitado yung panahon natin, pero gagawin natin, no? Kasi gusto natin di ba? Kasi bahagi natin ito. Sir, ano yung maitanong ko lang po bilang pangsunod na tanong dun sa papel ng komisyon ng wikang Pilipino. Ano po ba ang mga kasalukuyang proyekto ngayon ng komisyon na halimbawa lalong itutulak na ang sariling wika magamit dun sa kasalukuyang kalakaran ng sa mga paaralan sa kolehiyo. Marami ako na yung mga bata dahil nga sa social media mas alam na mag-Ingles kahit utay-utay at may mga eskwela o paaralan na yung mga bata English lang ang nalalaman. Mga Pilipino sila. Lalo na doon sa mga exclusive schools. Hindi naman sinasabing at tama naman kayo, dapat irespeto yung kinagisnan nila. Pero meron bang mga inisyatibo o pagkilos ang komisyon o sino pa mang grupo para dito? Siguro yung pangunahin na namin talaga yung pananaliksik namin sa ating mga wika, sa pagkilala sa ating diversity ng mga wika. Kaya kailangang aralin ng mga ito sa liksikin at mas marami pa tayong malaman tungkol dito. Sa aspekto naman sa Filipino, ito yung patuloy naming push para sa tulak, no? Yung gampanin namin para sa intellectualization nito, intellectualization of the Filipino language. Kailangang ipakita natin sa mga kababayan natin yung kompleksidad, yung kakayahan ng Filipino na magamit sa iba't ibang field, no? Hindi lang sa pagtuturo bilang subject, kundi sa pagtuturo sa kanya, paggamit sa kanya sa pagtuturo ng iba't ibang subject, ng iba't ibang domains, ng iba't ibang fields of knowledge, no? Para maging intellectualized talaga siya. At kung magagawa natin yun at kung nakikita ng mga kababayan natin ginagawa namin yun, hindi lang naman kami, maliit lang kaming ahensya, no? Kailangan nakikita at nakukumbinse at gumagalaw din yung mga nasa academe, yung mga nasa ibang professions. Ang tawag dito yung domains of power, sa politics, sa public service, sa academe, sa commerce, diba? Sa science. So, kailangan nakukumbinse at sumasama sila doon sa kampanya for intellectualization. So, gumagawa kami ng dictionaries, nagka-translate kami, nagkasasagawa kami ng mga language documentation, ng mga language revitalization para sa mga endangered language. So parang ang dami talaga. Parang baka ibang topic din yung parang ilalapit ko rin. Gusto ko rin talaga sabihin na nagtatrabaho naman yung agency para sa wika. Pero yung next na lang gusto ko lang din sundutin na parang kailangan kung sinasabi natin, halimbawa yung mga bata, hindi na sila sanay sa Filipino, sa puro English na lang YouTube. Parang gusto ko lang din ibalik yung tanong doon sa mga magulang, halimbawa, na parang bakit yung dapat isipin natin na mula sa eskwelahan tungo sa bahay, yung bahay din ay lunan, espasyo para sa wika. Ang tanong ko lang, ano yung pinipili nating wika pag tayo na ang nasa tahanan? O iniiwanan lang natin yung ating mga anak para manood ng Cocomelon, manood ng ganito sa YouTube, manood ng ganyan, na English yung default language, di ba? Parang it goes both ways, hindi lang yung school, no? Kundi paaralan din ang bahay, di ba? At doon nga nagsisimula yung grasp, yung handle sa wika. Doon nalilinang yung first language,
'Di ba? O, pagka ganun, babalik yung usapin na binibigyan kasi natin ng pribilehiyo yung English kahit sa bahay natin. Oo, oo. 'Di Makapasok. ba? Yun yun eh. Papasok pa rin yun eh. Parang masakit sabihin, Mm. pero yun, parang kasama rin tayo, dapat sisihin. Mm. Hindi lang yung eskwelahan, hindi lang yung ibang institusyon. Tayo rin. Ano ba, nabanggit nyo yung patuloy na pananaliksik. Meron po ba tayong maaasahang mga bagong limbag ang komisyon o ang iba pang mga ahensya o kagawaran ng 2023 o Siguro 2024? sa by next year na, no, yung nakita ko mga palabas na libro ngayon ay mga translation salin sa Filipino ng mga classic, parang yung kay Descartes tsaka kay Balzac, alam ko may lalabas na Hmm. translation kasi part of intellectualization din at part din ng pagpapakita ng kakayahan ng wika yung pagsasalin, ano. So ayun yung mga huli ko nakita mga aklat. So definitely sa susunod na taon ay maglalabas din ng mga maraming aklat na bunga rin ng mga saliksik. So ako halimbawa, looking forward ako doon sa mga pag-aaral at mga lecture tungkol sa pagtuturo ng panitikang Filipino. Meron din palabas na libro tungkol sa tawag dito, mga documentation na nangyari sa wika, sa iba't ibang mga katutubong wika sa Pilipinas. At yung ibang mga glossary rin namin, binabalak namin ilabas on indigenous knowledge, glossary on sa kalikasan at kaligtasan batay sa mga indigenous beliefs ng mga kapatid nating katutubo. So ilan lang yun sa mga balak namin na nakapipeline for next year. Hmm. Curious lang ako, personal na tanong, sir. Medyo mahirap kasi basahin si Descartes at saka si Balzac. Asahan ho ba namin na mas dadali silang basahin dahil isinalin na sila sa Pilipino? Pwede rin eh, no? Kasi parang challenge din talaga, di ba? Parang ano, basahin mo si Dostoevsky. Meron kaming translation ng War and Mm, Peace na mm, ng National mm, Book of Art. mm. Parang I think ano, no? It depends on yung magbabasa pa rin, 'di ba? Okay. Kasi pwedeng yung pagsasali namin yung pagsasalin hindi lang naman siya pagpapagaan. No, kung hindi nasa paghuli rin nung kahulugan at nung ideya at nung nais sabihin ng author sa wikang ito tungo doon sa wika na pinagsalinan. Mm, So mm. parang siguro pagkasasabihin nating mas madali o mas magaan basahin, baka yun yung parang pinagaang version na pwedeng Okay. gawin. No? Definitely, sir, magandang suggestion niya, no? Parang pwedeng gawin, isipin nyo yung ganun sa alang-alang. Pero definitely, readable at naiintindihan siya sa Filipino, kaya sinali namin sa Filipino, no, sa ganitong paraan. Okay. Okay. Yeah. Sir, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming mga tanong. Hello po Ngayon pala. po, Opo, Sir Raymond, thank you pala. At hello po kay Ma'am Cora. Ma'am Cora, magandang hapon opo. po. Kay Mau, hello. Ngayon po, gusto kong bigay yung virtual floor kay Ma'am Cora para ah, magbigay ho ng kaukulang mga pananalita si Ma'am Cora. Ma'am? Maraming salamat Raymond. Magandang hapon sa kanilang lahat. At maraming salamat RR sa iyong pag-unawa. Kaya sana wag madadala kung kami ay hihiling uli. Maraming salamat din sa iyo Raymond for carrying on and keeping the session alive. RR, salamat sa iyong malinaw na mga tugon sa mga tanong na inihain sa iyo ngayong hapon. Mapalad daw tayo at inaral ng mga misyonaryo ang ating mga wika sa halip na ipilit ituro ang Castellano in non-compliance of the Leyes de las Indias. Dahil sa ibang sinakop ng mga Kastila at naituro ang Castellano o Kastila, halos mamatay ang mga katutubong wika nila. Ang wika ay isa sa pinakamahalagang tanda ng kalinangan, ng kultura, ng isang pamayanan. Hanggat nasa atin ang wika, nasa isip at binibigkas, ginagamit, mapapanatili ang buhay nito. Puna ko lang, kasunod sa usapan ninyo ni Raymond tungkol sa pananalita ng Ingles. English nga ba? Tila mali naman most of the time grammatically and at times misnuance. Yun ay isang puna lang ng isang makulit na matanda. I would like to reiterate my personal apology first to our speaker and to our audience for the unfortunate turn of events this afternoon. We sincerely hope for your kind understanding, and I hope that this will not prevent you from following Muscat. We are in the midst of preparing for our 2024 lecture series that, especially because of this afternoon's mishap, we hope to be undertaken face-to-face. So, if there is any topic
subject matter, big or small, in culture and the arts, language studies, ethnohistory, ethnography, the Katutubo, the environment, do let us know so that we can prepare for those. You can message us through Muscat's Facebook Messenger. There is so much to discover, to pay attention to, and celebrate, to preserve, to advocate for in our Philippine cultures. We need no fancy titles or jobs to be part of the effort in learning, appreciating, and spreading enthusiasm and affection for our cultures. Lahat po tayo ay maraming magagawa upang mapagyaman ang ating nakagisnang kaugalian, kagawian, at kaalamang katutubo. So visit our Facebook page for announcements and our regular posts. Meanwhile, do follow us and continue to like us on Instagram and our YouTube and Spotify channels. Keep safe and well. Inaasahan namin face-to-face na tayo sa taong darating. Kaya hanggang sa susunod na pagkikita sa Pebrero 2024, magandang hapon sa kanilang lahat. Ingat po tayo.